Halos 5 buwan mula nang ipatupad ang lockdown dahil sa COVID-19, hindi lang kalusugan ng taong bayan ang nasa panganib, pati na ang kabuhayan, apektado na rin. Dito sa gitnang Luzon, mahigit 11,000 manggagawa ang tuluyang nawalan ng trabaho. 49 kasing kumpanya sa kalakhang gitnang Luzon ang nagdeklara ng permanent closure o pagsasara. 68 companies naman ang naka-temporary closure hanggang sa kasalukuyan. Mahigit 46,000 sa ating mga kababayan ang nakapailalim sa flexible working condition o limitado ang araw ng trabaho. 546 companies naman ang nagbawas ng kani-kanilang empleyado. Ayon kay Dole Central Luzon Director Zenaida Campita, kanilang tinitignan ang mga kumpanya upang maibigay ang karampatang kompensasyon sa mga nawalan ng trabaho. Nakatutok din ang Dole sa working environment ng mga nagbukas na kumpanya. Kailangan pa rin na nasusunod ang health protocols upang hindi magkaroon ng transmission sa mga establishmento. Sa tala ng Dole, mga food establishment, transportation, manufacturing at service industry ang lubos na naapektuhan ng COVID. Sabi pa ni Campita, tanging referral system ang pinakamalaking tulong na kanilang magagawa sa mga nawalan ng trabaho. Hindi rin kasi makapagbukas ng iba't ibang posisyon dahil nga sa dami ng naluging kumpanya. Sa iba naman, under flexible work arrangement. Essentially, parang niro-rotate lang nito ang workers, so limited ang working capacity pa rin. Kaya kumbaga, kung sasabihin mo na i-refer namin sa ibang company, nagre-reduce nga sila. Parang tight pa ng sitwasyon natin ngayon. Itanong sa iyo, masasabi mo ba na itong mga kumpanya na more or less nakapagtanggal na ng mga manggagawa o empleyado ay magtatanggal pa sa mga darating na araw? Yes, sa tingin ko, no, kung meron tayong binabantayan, first and second wave dyan sa pandemya, no, sa COVID na yan, sa ekonomiya din, no? Sa larangan ng pagnenegosyo at aspeto ng pagtatanggal o pag-maintain ng ating mga empleyado, meron ding mga waves. Dun sa usapan nga, no, minsan, most often than not, lately, nag-round table discussion din kami mga HR practitioners. And yes, we do compare notes and we share best practices kasi wala namang nakahanda sa nangyaring ito na crisis. No? So lahat ng mga HR practitioners, nagtutulungan talaga yan. Nagsasabihan kami kung ano yung ginawa sa kabila, sa kanilang kumpanya, ano yung pwedeng i-adapt ng lahat. Yun ang magandang naging resulta ngayon na everybody sharing and helping each other. Mm-hmm. So yung dun sa tanong na may susunod pa, I'm afraid so na meron pa. Not only that is paano ba tayo pwedeng mag-thrive ulit aside from surviving this crisis? Kailangan tripartite yan. It's business, employees, and the government agencies or the government. Government here is very critical in terms of managing yung crisis. Kasi once na hindi ito na-manage ng gusto, magkakaroon talaga ng effect ito sa kumpanya. Pag nagkaroon ng effect sa kumpanya, magkakaroon ng effect ito sa empleyado. That's why it should be a holistic approach and it should be a triad approach. Yung tripartite na to, dapat i-strengthen yung partnership.
DOLE, no, pinoprotektahan niya lagi ang mga manggagawa, ang mga empleyado. Kaya hindi ka naman basta-basta pwede lang mag-lay off, mag-retrench ng mga empleyado mo kung hindi mo pa ginawa lahat yung ibang mga proseso or hindi ka pa nagbawas ng ibang mga gastusin. No? You have to really prove to the Department of Labor na naggawa ka ng ibang mga cost-saving measures bago ka nakarating dun sa decision na magtatanggal ka na ng tao. Huli na kasi ang huling option ang pagbabawas ng tao. Ang unang option is ano ba muna ang gagawin natin sa company, baka pwede nga, kaya nga yung ibang diskarte dito, pwede ang suspension muna ng trabaho ng hanggang 6 na buwan. Tapos magkakaroon uli ng pag-ooperate ng trabaho after 6 months. It should not be more than 6 months. Pwede din naman ang diskarte, nag-alternate yung schedule. Pwedeng MWF lang, PTH. Yun yung mga lahat ng ine-explore. Kaya pwede din ang work from home. Yung mga yun, explore muna lahat ng mga yun before ka magtatanggal ng tao sa trabaho. Kaya there are different ways of determining kung sino yung mga i-retain mo. Gaya dun sa karanasan namin, functional yung naging desisyon. Alin ba yung mga departamento, anong mga posisyon, anong mga job functions ang kailangan ng kumpanya ngayon para patugunan niya yung pagbangon sa negosyo. Okay. So, doon namin determine muna. Then, yung second layer nun is kung halimbawa may 3 tao doon sa same position, described job function, doon naman papasok na yung criteria na itignan mo na yung performance nila, yung tenure sa kumpanya, and yung assessment ng direct immediate supervisor niya. So, ganun namin sinasala. Yung iba naman, kung talagang same positions lang sila, diretso sila dun sa criteria, hindi na functional assessment. In terms of yung mga skill sets na KSA nga na nabanggit mo, no? It's surprising, no? And I think this is an eye-opener to HR managers as well as the business owners. Dati kasi na-hype talaga at ang naging focus yung tinatawag na hiring for competencies. Okay. Specific competencies ang tinitignan. Halimbawa, kung sa marketing ka, kailangan talagang naging background mo is on marketing mula sa academics background mo, naging work experience mo. Yun ang talagang pinofocus. Isang napakahalagang parte ng pagpapatakbo ng isang korporasyon o organisasyon ang human resource management kasi in the end, what makes up a corporation or an organization are people, right? Correct. So how do you manage people sa gitna ng pandemya na of this magnitude? Yung dating interpersonal face-to-face na interaction ng mga tao, ng mga empleyado, ng mga negosyante sa kanilang mga customers at kanilang mga clients, biglang napalitan ngayon na everything has to be done virtually, online. May iba tayong mga digital platforms na ginagamit. Ngayon, yung challenge naman sa mga HR managers, given that nag-iba na nga yung landscape sa larangan ng pagtatrabaho, isang talagang nagiging creative ang lahat ng mga HR managers kung paano talaga mapanatili pa rin na engaged ang mga empleyado mo para maging productive pa rin sila. naging mas malikhain kami ngayon sa pakikitungo sa aming mga empleyado. In our case, we do maximize the internet connection and even yung mga platforms na available para makipag-communicate sa employees. Kasi isa sa mga challenges natin, hindi ang sweldo, hindi ang benefits, kasi we do maintain all those needs ng empleyado.
Ang kailangan talaga is more on communication. Kung nasa planta man sila at ikaw nasa head office, kailangan meron kang way of communicating. Hindi naman kailangan lagi kayong naka-Zoom nag-meeting. Kahit kumustahin mo lang sila sa chat, sa text, tawagan mo lang ng a few minutes yung mga tao nyo. Para lang maramdaman nila that you're still connected, albeit virtually man lang. If there is anything you'd like to leave by way of a final message for our televiewers, and so to speak, dito sa CLTV 36, please go ahead. Una sa lahat sa mga HR practitioners na katulad ko, mas maganda na makausapin natin ang mga empleyado natin dahil bawat empleyado merong sarili-sariling storya, may sarili-sariling pangangailangan. That's why we really need to get in touch with them. Whether they are still employed or not employed, we need to have some extra mile in doing those things. Dahil tao yun, community tayo. Natapos na naman po ang isang oras na talakayan dito sa So to Speak. Sa ngalan ng ating mga naging bisita at ng mga nagsunog ng kilay sa likod ng camera, magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik.